Para sa akin, ito yung the best na location sa lahat ng mga napuntahan namin dito sa Thailand. Syempre, ano pa ba naman ang aking gagawin kung hindi ang i-share ito sa inyo? Kaya naman, kung bago ka sa vlog ko, hi! Ako si Ma'am Ellen at isa akong gurong infantahin. Nag-tour kami sa Pattaya City, Thailand. At alam ninyo, isa ito sa pinaka-inaabangan ko talaga na location dahil nakikita ko lang talaga ito sa mga TikTok videos o kaya ay dito sa Facebook. Kaya ipagpatawad ninyo kung ganian ako ka-excited talaga at yan ay walang halong pang-eme. Pero talaga yung amazement ko nung makita ko ng personal yung lugar na nakikita ko laang sa social media. Feeling ko talaga another dream come true ito. Marami na naman kaming napuntahan sa Pattaya City dito sa Thailand. Pero ito yung last location at pinakahinihintay ko talaga. Kailangan namin magsuot dito na itong helmet para bilang pamprotekta dahil nga itong lugar or itong Sanctuary of Truth ay ongoing pa rin ang construction. At dahil syempre mayroon kami ditong kasama na tour guide, ang first stop namin ay dito sa kanilang workshop kung saan ipinapakita dito kung papaano ginagawa yung bawat parte noong Sanctuary of Truth mula doon sa image hanggang doon sa mismong actual na modelo ng mismong Sanctuary of Truth. Ang sabi nga nila, itong size ng mismong Sanctuary of Truth ay 10 times ng size nitong modelo na nandito. Tapos, limitado rin yung paggamit nila ng mga pako dahil nga pinipilit nila na as much as possible lahat talaga ang gagamitin lang ay mga kahoy. Kaya iba yung sistema nila ng paglalak ng mga kahoy sa pamamagitan na itong pinakita dito sa workshop. Sobrang ganda nito talaga in person. Alam mo, pag titingnan mo yung detalye, pakiramdam mo talaga nasa loob ka ng palabas. Ibang level, sobrang intricate ng mga details. At kapag pupunta kayo dito ay urge you talaga na tapusin yung mismong tour kasama yung tour guide. Madalas daw naman ng mga pumupunta dito according sa tour guide ay hindi na tinatapos yung mismong tour at nagtitake na lang talaga sila ng pictures dito sa labas at syempre doon sa loob ng mismong Sanctuary of Truth. Pero since mahilig ako sa kwento at mas prefer ko talaga na alamin yung kwento sa likod ng isang lugar, kaya pinili namin na magpasunod-sunod doon sa tour guide and of course alamin ko ano yung kwento sa likod ng mga naka-ukit na imahe dito sa mismong building. Ayon din sa tour guide, ang primary material na ginamit sa kabuuan ng building na ito ay puro kahoy talaga. Habang nagtutour, ipinapakita niya kung ano yung mga nire-represent ng bawat sculpture and of course sinasabi rin niya kung saang spot pinakamagandang kumuha ng pictures. And according to him, ito yung isa sa mga spots na talagang laging kinukuhaan ng picture dahil nga isa siyang balcony na parang kagaya ng balcony sa Romeo and Juliet. As in doon talaga siya ikinumpara ng tour guide. May ilang part ng mga building na iba na talaga ang kulay kumpara doon sa mga majority ng part na halata mong fresh pa talaga. Yung ilang parte nitong building ay ginawa mula pa noong una na construction ng Sanctuary of Truth. Kaya naman medyo off na rin talaga yung kulay nila compare dito sa mga bagong lagay lang. Or should I say dito sa mga hindi pa masyadong tinatagalan ng panahon. Kung ganoon kaganda sa labas, mas lalong mas maganda dito sa loob. As in, ibang level talaga yung details. If you like hearing stories, halimbawa, mahilig kang makinig-hani ng iba't ibang mga kwento kung tungkol saan itong mga sculpture na nandito sa loob, kailangan mo talaga makinig sa tour guide. Ang gusto ko pa dito sa lugar na ito, alam mo yung hindi laang talaga siya lugar na pasyalan para makakita ka ng something na bago o maganda. Pero habang nalalaman mo kung tungkol saan o kung ano ang istorya ng bawat nakaukit sa bawat kahoy na nandirito sa loob, ma-appreciate mo at malalaman mo kung gaano kayaman ang kultura at kung gaano kaganda ang kaugalian na ipinamana mula sa mga kanununuan hanggang sa mga bagong henerasyon ng mga tao dito sa Thailand. Umiikot ang buong tour dito sa kabuuan ng Sanctuary of Truth at habang umiikot kami, ikinikwento ng tour guide kung ano yung nare-represent ng mga sculpture. May ilang sculpture dito na nagre-representa ng pamilya, paano maging isang mabuting anak, mabuting ama, mabuting ina. Tapos may mga ilang part pa dito na tuturuan ka through images kung papaano maging isang mabuting mamamayan at kung papaano natin isasabuhay ang kabutihan na dapat nagawin natin sa ating kapwa. Sa totoo lang, hindi ko talaga siya kayang i-describe sa video at hindi ko na rin madetalye yung lahat ng sinabi ng tour guide. Pero after nung tour, pakiramdam ko talaga yung puso ko ay sobrang gaan. Tapos parang napakainit na pakiramdam ng aking puso na parang na-ignite baga yung kagustuhan ko na ipagpatuloy or i-adopt yung ganoong klaseng mga prinsipyo sa pang-araw-araw kong buhay. Yung mga ideologies, mga principles na nakuha ko sa tour na ito
ay isa sa pinakamalaking baon ko pag uwi ko ng Pilipinas. Oo, hindi ko makakalimutan ang lahat ng magagandang lugar na napuntahan ko, pero para sa akin, mas madadala ko sa aking buhay at mas kapaki-pakinabang yung mga aral na natutunan ko sa mga lugar dito sa Thailand. Ang pagpunta dun sa isang lugar, hindi laang naman talaga siya para magkuha ng video o kumuha ng magagandang mga larawan. Lahat ng mga videos at lahat ng mga pictures sa isang pindot lang ay kayang-kayang mabura at ma-erase sa ating mga cellphone. Pero yung natutunan namin na magagandang kaugalian at kultura at mga gawi, iyon ang sigurado ako na madadala at magagamit namin sa pang-araw-araw naming buhay. Ako po si Ma'am Ellen, and let's always spread the good vibes here, there, and everywhere. Maraming salamat Thailand at maraming salamat po sa inyong lahat.